Welcome back na naman sa ating channel. Kumusta po kayo mga padre at sana nasa mabuti po kayong kalagayan at mabuting kalusugan. At sa araw po na ito, pag-uusapan natin yung tune-up na tinatawag. So ituturo ko sa inyo sa bidyong ito kung paano ang tamang pag-tune up o pag-a-adjust ng ating mga barbula. Ituturo ko din kung ano yung mga dapat, mga bawal na paraan kung paano natin isagawa yung pag-a-adjust nito. Meron kasing nag-a-adjust lang, tamang adjust lang, basta-basta lang. So may proper po dyan at may mga bawal po na gawin. So yan ang ituturo ko sa inyo. Kaya naman kung gusto mo yung mga ganitong talakayan at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. So huwag na natin patagalin at simulan na natin yan. At sa pag-a-adjust ng ating barbula mga padreng, napaka-importante na dapat alam natin yung proper na pag-a-adjust nito. So hindi lang basta mag-a-adjust tayo. So parang pamilya po yan, may nanay, may tatay, may anak, kapatid, mga ganyan. So pamilya po yan. So hindi porket sinabi ng ating customer na pa-tune up o pa-adjust ang barbula, a-adjustin na po natin kaagad. So napaka-importante na dapat step by step yung ating pag-tune up para masigurado natin na tama at maganda ang resulta nito. Kalimitan sa mga manual ng ating mga motor, naka-indicate po doon kung ano yung sukat ng barbula. So merong intake nakalagay 0.08 mm. May nakalagay naman sa kanyang exhaust 0.08 mm. So halos same po sila ng sukat ng intake tsaka ng exhaust mga padreng. Pero alam nyo po ba na kapag yung makina po natin ay mainit, yung mga bakal po niyan sa loob ay namamaga. Halimbawa, may clearance na ganyan at uminit po siya, so namamaga, nawawala po yung kanyang clearance. Kaya nga po minsan pansinin nyo dun sa ating manual, nakalagay clearance ng barbula sa ating intake 0.08, exhaust 0.08, nakalagay po doon kung cold o warm, kung mainit o malamig. So may kinalaman po yon sa sukat ng barbula. Halimbawa, kapag malamig po yung makina, 8 po yung sukat natin, malamig yung makina, pag uminit po yan, mamamaga yung bakal. Yung 8 po na sukat ng filler gauge, mababawasan po yan, magiging 7. So kalimitan kapag 8, teka, maingay yung motor. So yun, tuloy na natin, medyo maingay yung motor. So yun sinasabi natin, dalawang klase ng pag-tune up, isang malamig o yung cold, tsaka isa naman warm. So hindi porket sinabing warm, mainit. Pag sinabing warm, yung maligamgam yung pwede nating hawakan yung makina nang hindi tayo mapapaso mga boss. So kung ang hinihingi po na clearance ng barbula 0.08, ayan, halimbawa 0.08, malamig po yung makina, halimbawa kagigising natin, doon po tayo nag-adjust ang katwiran po natin para malamig, hindi malostred yung tornilyo. Kung yung hinihingi po na clearance ay 0.08 mm, so gumamit po tayo ng filler gauge, linagyan natin ng 0.08. Ayan, so tama naman po siya. Tama siya dahil malamig. So once po na uminit na po yung makina mga idol, itong 0.08 mm na clearance ng filler gauge, so mamamaga po itong mga bakal. So sisikip po yan. So kapag malamig yung makina, sinasabi nila magandang paandarin. Pero pag uminit na, parang hirap na bumatak. So yun po yun. Lumilit po kasi yung clearance. So ang tip ko po sa inyo,
kapag nag-a-adjust po tayo ng barbula para yung linagay po nating clearance mapa 0.012 naman yan o 0.08, ang tip ko po sa inyo, dapat maligamgam po yung makina. Kaya kung yung makina ay malamig, paandarin nyo muna po siya ng 3 to 5 minutes. Pabayaan nyo lang siyang naka-idle para uminit po yung makina, para pag linagyan natin ng tamang clearance, hindi na po iyon magbabago. So nakuha nyo po ba yung idea mga padreng? Dapat maligamgam para yung bakal po niya sa loob hindi na po namamaga dahil kasalukuyang mainit po siya. So mababasa nyo po yun sa manual, nakalagay kung anong clearance ng pagtutune-up natin sa malamig at yung clearance sa pagtutune-up natin ng mainit. Mababasa nyo po yun. May pagkakataon naman na walang nakalagay na cold at warm. Nakalagay lang intake 0.08, exhaust 0.08. So pag wala nakalagay, automatic yun talaga yung clearance na hinihingi. So advice ko po sa inyo, paandarin nyo muna yung makina. Painitin nyo muna yung saktong kaya pa natin hawakan yung makina. Yung napapaso tayo pero kaya natin kontrolin. Yun po yung time na masarap i-adjust yung barbula. So sa pag-a-adjust po ng barbula mga padreng, may mga mali pong ginagawa ang karamihan. So ituturo ko po sa inyo yung tamang pag-adjust ng barbula upang hindi masira yung mga parte nito. Yung modelo natin ngayon mga idol ay Euro 150. Yan ang ating laruan ngayon. So tatanggalin lang natin dito yung 8mm, tapos tatanggalin natin dito. So tanggalin ko muna para ipakita ko sa inyo kung ano yung laman niyan. So yung mga padreng, binuksan na natin pati yung cylinder head cover. Dito sa kanyang parting magneto, may 14mm po dyan. Yung ikot po niyan, pag ganon, pakaliwa. So pag inikot po natin yan, laging pakaliwa. Dito naman natin makikita yung kanyang timing. So paano nga po ba mag-adjust ng barbula mga idol? So ganito lang gawin natin. Dito sa part na to, dito yung tambutso. Sa part na to, dito yung ating karburador. So kung nasaan yung karburador, ibig sabihin ito yung ating intake valve. Yung tambutso naman, ito yung tinatawag na exhaust valve. So pipihitin natin yung magneto ng pakaliwa o counterclockwise. Pansinin nyo to, dapat yan lulubog. So pihitin natin. Pesto na muna natin. Okay. So pansinin nyo po to, lulubog yan. Oops. Medyo maigpit mga idol. So yan mga idol, pinokus na natin. Pansinin nyo, papalubugin natin tong ating exhaust. Medyo mahirap lang paikutin dahil sira na tong makina na to. So pang demo lang natin to. Ayan, lumubog yung intake. So unahin muna natin palubugin to. Lulubog po yan yung exhaust natin. Ayan o, lumubog o. Tapos aangat po yan. Aangat. Ayun, mangat. Lulubog po yung ating intake. Lulubog po yan. Ayan, lumubog. Tapos aangat. Okay. Tapos dito sa kanyang timing, ay tapat ko na muna. So dito may makikita tayong letter T. So zoom na muna natin mga idol. May makikita tayo dito, letter T. Medyo madilim lang. Letter T, nakalagay ganon. So tapat nyo lang doon. Tapos mga idol, yan, nakapokus na tayo rito sa ating barbula. Ayan. So ayan, nakapokus na mga idol. So lumubog yung exhaust, umangat. Lumubog yung intake, umangat. Tinapat natin sa letter T, yun dito sa baba. Ngayon,
Sa pag-a-adjust ng barbula, check nyo kung tukod, kagaya nyan, tukod o wala. Ayan, tukod wala. So ang gawin nyo lang ganito, walang kayo ng 10, buksan nyo lang yan. Ayan, ayan, tukod o. Ayan, tukod o, ayaw gumalaw. So dapat meron po tayo nito mga idol. So pitin lang natin to ng pakaliwa para magka-clearance yung ating barbula. Ganon din sa kabila. Yan. Itong makina na to mga idol, napulot lang to sa tabi-tabi. Sara natin. Halimbawa, may mga clearance sa mga idol. So ano po ba yung mga hindi dapat sa pag-a-adjust ng barbula? So ganito siya. Gagamit tayo ng filler gauge 0.08 mm. So ito po, papakita ko yung maling pag-adjust ng barbula. So iluluwag na muna natin to, yung 10 mm. Ayan, tapos ipapasok natin. Pagkapasok po niya, nigpitan natin to, tong adjuster sa ibabaw. Tong nasa ibabaw. So dapat kakagat po yan. Hilahin natin mga idol. So ayan, kumakagat. Tama po yan. Ngayon, ang mali na sinasabi ko po mga idol, so ayan, nakuha na nila yung tamang clearance. Gagamit po sila ng 10 mm. So hihigpitan po nila. Try po natin higpitan. Pansinin nyo to, tong adjuster sa ibabaw. Kalimitan po yan, sumasabay kapag hinihigpitan. Okay? Pansinin nyo po. Ayan o. Medyo umano siya, tawag rito, sumikip. Kalimitan pag pulpul na yan, ito tong nasa ibabaw po yan. Pag hinigpitan natin ng ganyan, hinigpitan natin ng pakanan, sumasabay ito, kaya paulit-ulit na pepersa po tong adjuster natin. So ayan o, humigpit siya. So ulitin natin. Luwaguli natin mga idol. Pasukan natin ng filler gauge. So higpit natin. So ayan o, may clearance siya. Try natin higpitan mga idol. So ganyan ang ginagawa nila. Habang hinigpitan, sumisikip yung gitna. So nawawala tayo sa, ayan, medyo hindi naman, eto medyo okay pa siya pero mali po yan. So ilayin natin. Ayan o, sumikip po mga idol o. Mahirap batakin. Ang sinasabi ko po na tamang pamamaraan, so ganito po. So lagyan na muna natin ng tamang clearance. O yan, may clearance. Ito po yung tamang pamamaraan. Sinasabi ng mga Amerikano, use the right tools for the proper job. Gumamit daw tayo ng tamang gamit para sa tamang pagtatrabaho. So ang purpose po nito, pangontra po yan mga idol. Para pag hinigpitan natin yung 10 mm, hindi po iikot yung adjuster. So hindi na pepersa. Kalimitan to kasi pag napersa po yan, pabago-bago na po yung adjust ng ating barbula. So minsan sumisikip, minsan lumuluwag. So ganito yung ibig ko sabihin. Wag na wag po tayong mag-adjust ng barbula nang hindi po natin kinokontra yan. So persado po yun. So dapat ganyan. Na-encounter ko na rin po yan dati. So naghigpit ako ng ganyan. Nabali po to. Nabali. So ganyan kontra natin sa ibabaw. Ayan. Ganyan po siya. Ganon. Napaka-importante na meron po tayong pangontra. So ayan hindi magbabago yung clearance dahil nga meron tayong pangontra. So bawal po. Nasa sa inyo naman, diskarte nyo naman yan, pero yung tinuturo ko po sa inyo, pinaka-proper para hindi masira, lalo na pag nagdi-DIY po kayo sa inyong
motorsiklo. Dapat may ganito kayo para hindi mapersa itong valve adjuster natin. So parang ganun lang, kontrahan lang natin ng ganyan. Di po ba hindi persado? Unlike sa pipihitin natin ng ganyan, sumasabay yung nasa ibabaw. Okay? Meron din pong mga nag-a-adjust mga padreng. So halimbawa, maling pamamaraan nila. So ina-adjust nila. Halimbawa, ayan, kalimitan nangyayari yan sa mga wave 100, wave 125. So ayan, may clearance, 'di ba? So ang ginagawa nila mga idol, higpitan nila ng bahagya. So kalimitan sumasabay ito, yung nasa gitna. Ayan, sumasabay ng ganyan. So ang ginagawa lang nila, lalagyan nila ng clearance. Tapos mga idol, tatanggalin nila to, itong filler gauge. Tatanggalin nila yan. Diba may clearance na po? Okay. Tapos ang gagawin nila, itutukod nila yung barbula. So pakita ko sa inyo, patukurin natin yung barbula. Tutukurin nila yan. Kaya natin. Tingnan nyo po, papatukurin natin. Ayan o, lumubog po, diba? Tapos, ang katwiran nila, naka-lockdown na daw tong adjuster, tsaka nila hihigpitan. Ayun, hinigpitan. Hindi mo na daw kailangan pang kumontra. So mali po yun mga idol. Wala pong ganun na pamamaraan. So balik natin. Okay. Tingnan nyo po, tumukod oh. Tumukod siya oh, mga idol oh. Tumukod tong inadjust natin. So ganun yung ginagawa ng iba para daw hindi nakokontrahan. So yun mga padreng, sana po may natutunan kayo sa kaunting tips. Nasa sa inyo naman po yan kung gagawin nyo. Kanya-kanya naman po tayo diskarte na sa paggagawa. Mamumulot po tayo ng tama. Yung mali po ay hindi natin gagawin. So mapapatunayan nyo naman po sa inyong sarili kung tama nga yung sinasabi ng iba. So pulutin natin yon. Dahil dahil sa pagkakamali natin, dyan tayo natututo mga idol. Mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago pa lang kayo sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.